Opo, magandang buhay po. Mamimigay po ng libreng babasahin. Papaliwanag ko lang po ito at babahagi ko lang po ng napakaikli po upang malaman po ninyo yung mahalagang mensahe po nito. Walang iba kundi po ang kaligtasan. May simpleng katanungan lang po ako bago po tayo magsimula. Paano kung dumating po ang kamatayan, tiyak na po ba natin kung saan tayo patutungo? Kung hindi po nyo pa po tiyak, ay ito po ang pinaka-eksakto at napapanahong usapin po para ito po ay ating mapag-aralan at mapagbulayan. Sabi po ng Biblia, dito po sa 1 John chapter 5, verse 13. These things have I written unto you, that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Makikita po natin sa sitas na ito na itinuturo po ng Biblia ang katiyakan ng kaligtasan. Dahil marami po ang nagsasabi na hindi maaaring matiyak ang kaligtasan, walang nakakaalam, tanging Diyos ang nakakaalam, o malalaman na lang kapag tayo po ay napunta na sa kabilang buhay o yumao na rin. Hindi inilihim po ng salita ng Diyos o ng Biblia na ang katiyakan po ng buhay na walang hanggan ay maaari po nating malaman ngayon pa lang habang tayo po ay nabubuhay pa. Ngayon po, ang susunod na tanong po ay kung papaano. At higit po sa lahat ay malaman po natin ang ating kalalagayan at katayuan sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, ang sabi ho ng Biblia, dito po sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sabi po ng Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nga nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano man po ang ating estado sa buhay, relihiyon at pinagmulan, hindi po maitatanggi na lahat po tayo ay nakagagawa, nakapagsasalita at nakapag-iisip ng kasalanan. Sabi nga po ng Bible, sa Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. So ibig sabihin, there's no righteous, no not one. Bilang isang makasalanan, meron po yung kabayaran. Ang sabi po ng Biblia, for the wages of sin is death. Sabi ng Bible, sapagkat ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan po, ang sabi ng Biblia, ay dalawang uri, kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. Sabi nga ho ng Biblia na kapag ang isang tao po ay namatay, hihiwalay po ang kanyang kaluluwa, no? Tinatawag na unang kamatayan, ngunit ang ikalawang kamatayan naman po, lawan ng asupre, na sinasabi ho ng Biblia, sabi ho ng Bible sa Revelation chapter 21 verse 8, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Na ang lahat ng sinungaling ay itatapon at may bahagi sa lawan ng apoy na tinatawag na ikalawang kamatayan. No? Pagbulay-bulayan ho nating maigi. Sigurado naman ho lahat ho tayo ay nakapagsalita ng kasalanan at hindi katotohanan. Sabi ng Biblia, tayo po ay mapapahamak sa apoy ng impyerno. Tayo po ay magbabayad sa tinatawag na ikalawang kamatayan. Ngayon po, ang good news po, ang mabuting balita, na ang Diyos po ay mayroong ginawa na kaparaanan na bagamat ang isang taong makasalanan ay mapapahamak sa impyerno, ay magkakaroon siya ng pag-asa ng tinatawag na kaligtasan o buhay na walang hanggan. So sabi ng Biblia, ang kaparaanan po sa kaligtasan ay nag-iisa lang. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, na ipinadala niya ang persona ng Panginoong Jesucristo upang maging pambayad po ng ating pong kasalanan. Sabi po ng Bible sa John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang maging sakripisyo, pambayad sa ating mga kasalanan. Doon po sa krus ng Kalbaryo, nadanak po ang kanyang banal na dugo. Inako niya lahat ng ating kasalanan doon sa krus. Nadanak ang kanyang dugo, namatay siya, inilibing, ngunit ang mabuting balita ay makalipas ang 3 araw muli siyang nabuhay.
para sa atin. Sabi ng Biblia, Romans chapter 10 verse 9, kapag ipinahayag ng bibig na si Jesus ay namatay, nilibing, muling nabuhay, at sinampalatayanan mo ng iyong buong puso, ikaw ay maliligtas. Sabi nga ng Romans chapter 10 verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So sabi ng Biblia, maliwanag na ang pananampalataya sa Panginoon ang daan para tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo ay siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Nais niyo po bang tanggapin ng Panginoon? Kung nais niyo pong tanggapin ng Panginoong Hesus, ay inimbitahan ko po kayo sa isang maikling panalangin. Ito po ang panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa nalaman ko. Ako'y makasalanan, papahamak sa apoy ng impyerno. Ngunit salamat po sa inyong pagbabayad doon sa krus ng Kalbaryo. Nadanak ang inyong dugo upang bayaran ang aking maraming kasalanan. Panginoong Hesus, ako po'y sumasampalataya sa inyong pong pagbabayad. Tinatanggap ko po kayo sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa inyong pagmamahal. Ako'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Salamat po sa regalo ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sino ho ang tinanggap po natin? Si Jesus. Saan po natin siyang tinanggap? Yes, sa ating puso. Bilang Panginoon at of course, bilang tagapagligtas. Sabi ng Biblia, ang sino mang na kay Kristo'y wala ng hatol. Sabi nga po ng Bible, he that hath the Son hath the life. And then he that hath not the Son hath not life. Ang sino mang na kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ang sino mang wala sa anak ay walang buhay na walang hanggan. Sabi po ng Bible na kung tinanggap po natin ang Panginoon sa ating puso, ay binigyan niya po tayo ng karapatan na maging anak niya. Sabi sa John chapter 1 verse 12, for as many as received Him, to them gave He power to become sons of God, even to them that believe on His name. Kung tinanggap niyo po ang Panginoon, sabi ng Biblia, ay pinatawad at nilinis niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Na hindi tayo kayang iligtas ng ating mabuting gawa. Hindi tayo kayang iligtas ng ating pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, paggawa ng mabuti. Bagamat lahat po ng bagay na yan ay mabubuti, yan po hindi nakapagliligtas. Yan po ang nagagawa ng taong ligtas. Pero hindi po yan nakapagliligtas. Hindi makapagliligtas sa mga bagay na gusto nating gawin para sa Panginoon o paglilingkod natin sa Diyos. Kundi maliligtas po tayo doon sa pagtitiwala ng ginawa ng Diyos para sa atin. Kung marahil may tatanong niyo po bakit napakasimple at napakadali ng kaligtasan. Dahil po, yung pinakamahirap ay ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tulad ng isang regalo, ang Panginoon ay nag-aalok ng kaligtasan bilang libre na loob. Sabi ng Bible na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob, regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace are ye saved, past tense, not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. So yung marahil po ay nakita po natin sa katotohanan ng salita ng Diyos na ang pananampalataya kay Jesucristo ang daan patungo sa kalangitan. Madaling mauunawaan ang kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. Simple po, hindi po pinagtatrabahuan at pinagsusumikapan ng kaligtasan. Ito po yung regalong pinagkakaloob ng Diyos. Dahil lahat ng bagay na pinagsumikapan, pinagpagalan, pinaghirapan, yan po ay hindi regalo, yan po ay sweldo, yan po ay premyo. Pero sabi yun ng Biblia, ito po ay grasya. Pag grasya, hindi gawa. Pag gawa, hindi grasya. Dahil po sa Panginoong Jesucristo, tayo po yung nagkamit ng buhay na walang hanggan. Nawa ay matiyak niyo rin po. Dahil po ang buhay natin ay mabilisan lang. Hindi po natin masasabi sa bawat paglisan at pagalis natin sa ating tahanan o kahit mamaya, 3 oras o 2 oras mula ngayon ay natitiyak na tayo humihinga pa. Marapat dapat na
pagnilayan po natin ang tunay na diwa po ng simpleng inaalok ng Diyos na regalo ng buhay na walang hanggan.